Sa bayan ng Tumangka, may mag-asawang Doña Guada at Don Juan at sila ay may dalawang anak na sina Mariam at Donna. Pwede ba? Ayusin yung paglilinis mo. Yung mga kalat sa lamesa, pakiayos, ilagay mo doon. Opo, madam. Ang dumi-dumi. Si Doña Guada ay isang mataray at sakim na tao. Awakan mo daw. May pupunta pa tayo ulit. Apo, Don Juan. Nasa labas lang po. Assalamualaikum. Ayan, linisin mo ang dumi. Huwag mo siya ipakita yung kasama Ano natin. kung pakialam mo? Trabaho niya dahil kasambahay sila. Si Doña Guada ay maraming katiwali ang ginagawa, nagpapautang ng 5-6 at dahil dito ay maraming taong galit sa kanya. Ang gusto ko, ibigay mo o magbigay ka ng interes sa akin ngayon. Mama, kaawa pa sa'yo, Doña Guana. Bigay mo pa ako ng isa pang palugit. Dahil imbis na tulungan niya ay mas lalo pa niyang ginigipit ang mga tao. Hindi ko kailangan ng paluhod-luhod mo. Sige, pagbibigyan kita ng 3 araw ng palugit. Dapat, mabigay mo sa akin ng dobleng interes sa sunod ng pagkikita natin. Madam, marami pong salamat. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Nang mamatay si Don Juan ay galit na galit si Doña Guada at sinisisi niya si Mariam sa pagkamatay ng kanyang asawa. Umalis ka dito kung hindi dahil sa hindi mo kumatay ang asawa ko! Si Mariam ay mabait at masunuring bata, napakagalang at may takot sa Diyos at higit sa lahat ay napakasipag ito mag-aral. Kasi hindi muna tayo magkaklase ngayon, pero i-anunsyo ko sa iyo yung mga walang na ako ng mga ranking. Aaron, Puso, Langi, Muslima, Liam, ayun na. And congratulations, Mariam. Ikaw naman muna sa ating ranking. Class, dismiss, pero Donna, maiwan ka na sa class nila. Samantalang kabaliktaran naman sa kanya ang kapatid na si Donna dahil manang-mana ito sa kanilang ina, isang suwail at mataray na anak. Ano naman ang pag-uusapan natin, sir? Bakit minayaan mo pa ako magkakaroon? Puro mababang discourse mo, mapag-quiz, mapag-exam. Huh? Bakit di mo ganyan yung kapatid mo? Si Maya. Puro nangunguna sa klase, sa mga ranking. Ay, seryoso naman ang pag-aaral mo. Tingnan mo yung mga grade mo. Puro 75, line 7. Nag-aaral naman ako, sir. Oo, nag-aaral ka. Ha? Nag-aaral ka nga, pero ayusin mo. Ha? Ngayon, gusto ko makausap ang mga magulang mo. Bukas na bukas, pupuntahin mo sa mga magulang mo at kakausapin ko. Sige na, pwede ka na lumabas. Ma'am, ako na naman po ang nangunguna sa klase. Hindi ako natutuwa sa balita mo. Umalis ka sa harapan ko. Oo, anak. Bakit ka malungkot? May, bagsak na naman po ako sa isang subject. Kaya pinapatawag ko kayo ni sir. Okay lang yan, anak. Gawa natin ang paraan. Thank you, ma'am. Dahil sa mahal na mahal ni Guada ang anak na si Donna ay lahat ng ikasasaya nito ay ibinibigay niya. Kinabukasan ay pumunta agad sa paaralan si Doña Guada upang kausapin ang guro ni na Donna. Well, Mrs. Maupo ka. Kayo po ba yung magulang ni Donna? Ganito yan, Mrs. May posibilidad na hindi makagraduate ang iyong anak. Dahil may ilang bagsak siya ang subject. At hindi ko po alam kung paano ipasa siya. Dahil wala akong makitang dahilan para gawin
Makalipas ang ilang minutong oras na pag-uusap, ay nakumbinsi ni Doña Guada ang guro na tanggapin ang alok nito dahil sa nangangailangan nga ito ng malaking halaga ng pera. Nang dumating ang araw ng graduation ay hindi pinapansin ni Doña Guada ang kanyang anak na si Mariam. Hindi siya proud dito dahil sa galit nga siya, habang proud naman siya sa kanyang anak na si Donna. Niregaluhan niya ng mga mamahalin at ipinaghandaan niya ng bonggang-bongga. Dumating ang araw na nag-college na sila. Si Maria may kumuha ng kursong pagtuturo, BS Ed major in English, at si Donna naman ay kumuha ng kursong IT. Sa sipag ni Mariam ay pinagsasabay pa rin niya ang pag-aaral sa Ingles at Arabic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang araw, habang nag-uusap si Doña Guada at ang kanyang anak na si Donna, ay sinabi ni Doña Guada na walang kwenta ang ginagawang pag-aaral ni Mariam sa madrasa dahil alam nitong pagbabawalan lang siya ni Mariam sa kanyang masasamang gawain. Niya nakakwasa ikay sa na si Mariam. Ahlan. Nanya ka nang nakakwasa ikaduwa na si Siti Nadia. Niya nakakwasa ikatalo na si Piana. Syukran. Ahlan. Niya nakakwasa ikapat na si Nurhani Bian. Afwan. Niya man nakakwasa ikalima na si Hamdan Dianan. Kaya kinakamito na tuba yung mga estudyante ang nagatapsan niya malabon na pag-iusan kami sa bukaan ko October 20 na makataling bukas ng mga lukas mo kayo recognition date ano? Kaya kinakamito nagkakakay talo din mag-recess or muli sa kita doa mga waran. Afwan sa kanulamon. Sabay salamat. Masya Allah, Mariam. Alhamdulillah, matutuwa naman ito si Inay kasi ako naman yung nangunguna sa klase namin. Masya Allah. Sukran sa nakanulamon. Ahlan. Umuwing masaya si Mariam dahil nakakuha na naman ito ng award sa madrasa. Assalamualaikum. Buti naman at umuwi ka pa. Mama, nakuha naman po ako ng award sa aming madrasa. Ano ba yung ginagawa mo? Walang kwenta yan. Bakit hindi ka gumaya sa kapatid mo? Kapag nakapagtapos siya ng IT, ay mag-abroad siya. Pwede siya magtrabaho doon. Yung pag-aaral mo sa madrasa, yung kursong kinuha mo, magiging tambay ka lang dyan. Mama, tingnan niyo po yung grade ko. Imbis na makatanggap siya ng papuri galing sa kanyang ina, ay sampal ang kanyang natanggap at puro pangiinsulto.
Sobrang nasaktan ang damdamin ni Mariam sa ginawa ng kanyang ina. Ngunit hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ina dahil alam niya sa kanyang sarili na matatanggap rin siya ng kanyang ina balang araw. Lagi pa rin niyang ipinagdudua na balang araw magbago ang kanyang ina. Ganun kabait si Mariam. Habang si Donna naman ay palaging gumagala at katulad pa rin ng dati na hindi nag-aaral ng mabuti, marami siyang ginagawang kalokohan, laging sumasama sa barkada, laging tumatambay hanggang sa hindi na niya namamalaya na unti-unti na pala siyang bumabagsak sa klase. Let's enjoy the party, guys! Cheers! Dagdag pa kayo ng drinks, guys! At nalululong na rin siya sa ipinagbabawal na droga. Isang araw, may isang taong nakikiusap kay Doña Guada na huwag itong singilin muna sa kanyang utang. At dahil sa nalaman ni Mariam na nahihirapan ang taong iyon, ay pinagsabihan niya ang kanyang ina na itigil ang gawain na iyon. At dahil doon ay nagalit ng husto si Doña Guada sa kanya. Ma, itigil na po yung gawain niyo sa sobrang-sobrang pagpatong ng interest. Nangingialam ka na naman. Wala kang utang na loob, pinapakain lang kita. Ang lakas naman ng loob mong pagsabihan ako. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na muling pinakialaman ni Mariam ang kanyang ina. Dumating ang araw ng kanilang pagtatapos, natapos ni Mariam ang kursong kanyang kinuha at ganun din sa pag-aaral niya ng Arabic. Ngunit kahit aninag ng kanyang ina ay hindi niya nakita dahil hindi siya suportado ng kanyang ina kaya hindi ito dumalo sa kanyang graduation day. Dahil mas pinili niyang daluhan ang graduation ni Donna at pinaghandaan niya ito ng granding selebrasyon. Kahit maraming bagsak si Donna ay tinapala ni Doña Guada ng kanyang kayamanan. Makalipas ang ilang taon, si Mariam ay nagtuturo na rin sa madrasa at nakapasa na rin siya sa LET exam. Habang si Donna naman ay natambay sa bahay na walang trabaho at napariwara pa ito. Siya ay nabaliw, nakakakita na siya ng mga halusinasyon at dito na naisip ni Doña Guada na ipagamot si Donna at ilapit sa albularyo. Ngunit pinigilan siya ni Mariam. Dahil sa sinabi ni Mariam ay tinangka o pinalaya siya ni Doña Guada at dahil doon, naisip ni Mariam na maghalongkat sa mga gamit ni Donna bago siya umalis. Nang halongkatin ang mga gamit ni Donna, ay doon niya nakita ang mga ipinagbabawal na gamot. Doon niya napagtanto na kaya pala naghahalusinate ang kanyang kapatid ay nalulong pala ito sa ipinagbabawal na droga. Kailangan na po siya ipamental. Kaya siya nagkakilala dahil nagbibiso siya. May nakita akong droga sa gamit niya. Walang hiya ka? Pinapaya mo ko sa mga kamag-anak natin? Bakit idinidiin mo nagdodroga ang anak ko? Wala kang utang na loob? Matapos kitang palamunin, yan ang susukli mo sa akin. Lumayas ka! Hindi mapigil si Doña Guada at itinuloy pa rin ang pagpunta sa albularyo. Nasaan ang albularyo dito? Lola, tulungan niyo po ako. Ano na may Papagamot ko po yung anak ko. tatagamot mo, tada.
Ayun pala, popo. Ay, wala pala akong bangko. Ay, patayuin mo na lang eh. Ay, wala. Saan ang baba mo? Saan naman natin? Huwag na lang eh. Papapaupuin mo dito. Papapaupuin ka na. Papaupo ka na to. Magpausap muna ako ha. Okay, ito lang. Ay, laki naman. Nakikita ako. Isang usap. Isang usap ko. Asan na yung kuno ko? Nasaan na yung parang lansok ko? Ay, andito pala. Ay, ano ba yan? Ito lang. Ito lang. Ay, pwede nga. Sa palagay ko, Mrs., wala naman akong nakikitang masamang espiritu sa magandang dilag na to. Pero bakit nagkakaroon ang anak ko, Lolo? Palagay ko, Mrs., parang iba ang dating ng anak mo. Napakaswabe. Ayan, no? Tingnan mo, wait lang para mas lalo ko makita. Ayan. Lolo, tulungan Ayan. yung anak ko. Mrs., parang wala talaga akong makita. Kahit anong gawin ko. Ayan. Ayan. Ayan na. Anak pa ako. Ganda nga, Mrs. Mrs., wala talaga akong mahanap. Kahit anong gawin ko sa iyong anak, wala akong mahanap. Pero isa lang ang alam ko. Ano po yun, Lo? May ibang ginagawa ang anak ninyo. Hindi po sa masamang espiritu. Kundi nasa tao na rin po yan. Huwag niyo pong mamasamain na. Minsan, tanungin niyo ang anak ninyo kung hindi po siya gumagamit ng illegal na gamot. Yan po. Kasi yan po yung Pero epekto. Lo, mabait po ang anak ko. Oo, siya yung mabait. Pero baka sa ibang tao, masama. Ito, tingnan mo yung anak mo. No? Pero, ano lang gawin niya, Mrs.? Ano ba yung tawag dun sa English? Yung parang, sa English ba yun? Or drug test? Oh, pa-drug test niyo yung anak ninyo. Sige po, Lo. Para Maraming malaman mo ang sagot. Ha? Sige po, Sige. Lo. Maraming salamat po. Walang ano man. Anong ka na? Sayang. Magandang dilag. Dahil sa pangyayaring iyon ay natuto ng tumira si Marem sa mga paupahang bahay at dito na rin niya nakilala ang kanyang napangasawa. Lumipas ang ilang taon ay palagi pa ring naaalala ni Mariam ang kanyang ina. Gabi-gabi itong naiiyak sa pangungulila sa kanyang pamilya. Isang araw ay tinanong siya ng kanyang asawa. Mahal, napapansin ko, bakit gabi-gabi ka na lang umiiyak? Nangungulit
mahalaga pa rin ako sa inay ko. Isang araw ay naisipan ni Mariam na dalawin ang kanyang ina at dito niya nalaman na nalugi at bumagsak na pala ang negosyo ng kanyang pamilya at si Donna naman ay hindi na gumaling at tuluyan na itong nabaliw. Bakit napakabait mo pa rin sa akin, anak, sa kabila ng nagawa ko sa'yo? Kahit na sinumpa na kita bilang anak ko. Bakit ang bait mo pa rin sa akin? Kahit anong gawin mo sa akin, kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang aking ina. Ikaw pa rin ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako sa At buhay dahil ito. ikaw ang binigay sa akin na bilang isang ina, kahit anong gawin mo, kahit anong kasamaan ang gawin mo sa akin, ikaw at ikaw pa rin ang aking inay. Akala ko ako na yung pinagpala sa lahat-lahat. Nasa atin ang lahat-lahat. Yung kayamanan. Ngunit hindi pa pala. Meron pa pala ako mas malaking kayamanan ang pinakawalan. At ikaw yun. Ikaw ang pinagpala sa lahat, anak. At doon na nagkapatawaran ng mag-ina. Sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina at ang kapatawaran na matagal nang hinihiling ng anak ay natupad na. Ikaw, Tessa. Action! Pwede ba? Excuse me. Uy, gininamba! Kailangan mo ulitin mo. Go! Assalamualaikum. Uy, sumat ka! Ako, wala ba tayo dito? Gusto kita. Ready, action, go! Sige, magdalo, Ate Fer! Talo mo nito, makapagtalo mo na. Action, go! Nakikiusap ako sa'yo doon, nagwadaw. Kung may sisingilin dahil wala pa ako pambayad. Time out dan, yun ang hindi ka talos ka. Di ba, gastakap ka? Nagka-open ka, tapos bagilen ka. Pito sa kagina to. Go. Wala kang utang na loob, pinapakain lang kita. Ang lakas naman ng loob mo pagsabihan ako. Di ka na natuloy. Sige, Dia. Sige, Dia. Okay. Okay po man ito. Sige. Lights, camera. Camera, action, go. Kailangan niyo pa siya ipamental kasi kaya nagkakaganyan kasi nagbibisyo siya. May nakita akong gamit. Ay, bro. Nagako yung panta. Hindi! Sige. Ready, action, go. Umalis ka dito! Umalis ka! Oh, wait, cut! Di ba umalis ka dito kung hindi dahil sa hindi mamamatay ang asawa ko? Ano ba din? Salita ako. Sige na, sige na, sige na. Sige, sige. Tanga ginagawa ikaw. Ay, kumuha mo na ako ng pausap para mausap ko yung baga mo. Kunin natin yung net. Sayang. Magandang dilag.